Na po. At sana naman po magising na ang ibang mga kasamahan natin. Ang mga ating buhay. Sobra na po. At sana naman po magising na ang ibang mga kasamahan natin at ang mga ibang taong bayan dahil baka dumating ang panahon na talagang wala na tayong Pilipinas. At marami pong magsasalita ngayong gabi. Marami pong gustong magpahiwatig ng kanilang mga reklamo sa gobyerno, kung hindi pa po kayo nagsasawa. Pero syempre, kailangan po, yun narinig nyo ngayong araw na ito, sana naman po, ma-relay nyo yan sa inyong mga kapitbahay, sa inyong pamilya. Maraming salamat at talagang sakripisyo ito, pero darating ang panahon na magsa-celebrate tayo. Tama? At syempre, pagdadasal, at ipagdasal din po natin ang KOJC at alam naman po natin kung anong nangyayari sa KOJC sa Davao. At talaga naman pong wala na tayong rule of law at hindi na po sila nakikinig sa mga korte at kung kanino pa. Kaya kailangan lakasan pa natin ang ating mga boses. Ano ang gusto natin? Marcos! Makinig po sana siya sa taong bayan. Maraming salamat po. Okay po. Okay, Brother Franco, maraming salamat po sa ating totoo namang maisog, no? Na nagsalita si Ma'am Vivian Perez. Isang palakpakan po kay Ma'am Vivian! Okay? At bago po natin tawagan ang ating mga resource speakers ngayong gabing ito, ay nais muna po naming bigyang pagpupugay ang lahat ng mga dumalo po sa napaka-importanteng araw na ito ng ating pagtitipon, Brother Franco. Yes. So, ayong hapon atong tanan mga Bisaya. Sa Tagalog, magandang hapon sa ating lahat. Humihila ko ng pasensya, medyo matagal-tagal akong nagpakita dahil inikot ko yung buong Pilipinas sa problema ng transport. At hanggang ngayon, nanatili pa yung kalokohan. Hindi ko alam kung utos ng gobyerno o sino mang Poncio Pilato. Una sa lahat, yung narinig ko na maraming nabudol, marami talaga, at nadagdagan pa. Una, siguro sa inyo dito, ewan ko lang kung mayroon pang nabudol pa uli. Dahil sa pag-ikot ko sa kabundukan, bago ko bumaba, siguro sinadya naman ang Panginoon makahabol ako sa inyo dahil alam nyo, last flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Umabol ako kasi tinex na ko na mayroon daw ngayon dito. Naaawa naman ang Diyos. Hindi ako nabutan noong pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko isa-isa itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalibliban ng kauyan. Lahat ito mga nandito, tayong lahat manggagawa, wala yatang businessman nandito eh. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin ay member daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman.
Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung isiminay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin uli para rin to sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ipapatay nila. Pero pagkakalam ko, wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakalam ko, mayroon ako nabasang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN. Mayroon nakalagay na the one only Bongbong Marcos Jr. is already died in 1975. Ulitin ko ulit. Dahil hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Ha? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maluko kayo. Na dahil sa tulit-tulinada daw ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon. Okay mga kababayan, sumilong po tayo at yung mga may payong. Magpaloko po ba kayo uli? Tapos pakikot ko sa buong Pilipinas, naikot ko, nabastos ako sa sarili kong pera. Inikot ko. Kaya gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kahit pigain nyo pa ng gusto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong habol ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport ngayon natin, mas marami ang kolorom na tumakbo kaysa sa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano may bigay ang tamang benepisyo? Di ba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit? Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Yan nga sabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino bang magnakaw na magbitbit ng resibo? Di ba? Oo. Ngayon, itong transport, lalo na itong bus company, ito, para ito sa mga jeepney muna. Para sa mga jeepney, dapat magkaisa rin kayo. Yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang Senate na suspindihin. Anong ginawa ng presidente? Financial. Wala siyang pakialam. Ang dami niyang papatayin. Wala naman siyang ibibigay trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver ang konduktor, sa isang buwan, magkakabiyahe ka lang minsan 2 bisis. Dahil magpalit-palitan, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ng ulo yan? Nadalhin ka doon sa minimum wage ko, no? 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung kahit may isang anak ka lang ngayon, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may bigay niya sa'yo? Na mas marami yung kulorong ka doon sa legal. Wala na mangyayari. Kung saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang Maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pera para ka yumaman. Pero
kailangan mo nang magbayad ka ng 2.5 doon sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman. Correct. Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw. Sabi ko, ay mahirap na rin yon paniwalaan. Dahil sa tandang yon, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng gano'n. Ngayon, mag-isip ka. Payayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera para iipunin niya para sa sarili niyang interes. Ganon yun. Ngayon, sa transport sector, lililingatin ka ngayon sa minimum wage, tataasan ka na magkano yung tinaas? 40. 40 pesos? 40. 45? 40. 35? 40. Oh, di na kasi ako nagbabasa eh. 40 lang. Ngayon, ang sabi ng NIDA natin, kung mayroon ka daw 64 pesos, mayaman ka ba? Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka raw dyan kung kaya. Pero mayroon daw bumatikos na isang vlogger, magaling naman, tama naman yung sinasabi, kulang na sa suporta. Kaya ngayon, kinausap ko yon, nakausap ko ng personal, sabi ko, tutulungan kita. Kasi kami Transport Alliance, malaki ito sa buong Pilipinas. Malaki ito. 138 local ito. Ganon ito, karami. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, luluwas ako ng Maynila kung sakali na magkaroon ng kita dito, kailangan natin ito tutukan. Natuwa naman ako kahit bumagyo, hanggang sa likod may tao, may nakinig. May nakinig. Kasi gusto nilang makita kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon. Grabe ang kalagayan ngayon. Sobra-sobra na. Nasaan na ba yung pinangako? Natutulungan tayo. Ito nga lang ha, sa kay Kibuloy, sa KOGC, gano'ng kasakit yan. May order yung korte, hindi sinunod. Siguro ang mga pulis ngayon, siguro mga treasure hunter na. Hindi na tayo ang binabantayan. Dati sa panahon ni Digong, pag makakita ka na mayroong military o pulis na dyan, matuwa ka. Ngayon, ang naramdaman sa tao ngayon, nininervyos na. Tama. Nininervyos na. Bakit? Natakot ba kataniman ka? Lantara na ang kawalang hiyaan. Kaya dapat magkakaisa na. Kasi itong labor sector, pag hindi pa magkakaisa ito, pupulutin sa kangkungan ito. Tayong lahat na manggagawa. Alam niyo kung bakit gusto na ngayon gagawing agency lahat. Grabe. Mayroon na tayong batas. Hindi ko lang babanggitin yung Republican ngayon, baka mapahiya ako, di naman ako abogado. Pero matagal na yung batas. May batas pinalikan ng department order. Pero ang department order mas masahol pa kaysa batas. Dati nung nagsalita ako dito, ang lakas ang boses ko. Ngayon, medyo pasensya kayo at medyo paos ako. Galing kasi ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Medyo pagod talaga ako. Humabol lang ako dito. Pinalitan ngayon ng DO 174 na para pahirapan ang lahat ng manggagawa. Nakakalitan ko. Pahirapan ang lahat ng manggagawa para sa personal na interest. Lumaban tayo. Bumira tayo ng department order para sa may ang konduktor. Ang problema, nagkaroon ng department order yung mga driver ang konduktor. DO 118-12 naglabas din ang luli natin. Kinausap din itong mga employer. Naglabas din sila ngayon. DO 118 din. Pero ang apelido DASE para durugin yung magandang department order para sa naprotektahan yung mga driver konduktor. Ito na kami ngayon. Naghihingalo na. Pare-parehas na tayong lahat. Pag hindi ba tayo kumilos, baka sa sunod na araw, ultimo sinilas, wala na tayo pambili. Grabe.
sa bagay, ako sa tingin ko yung pangarap na 20 pesos ang kilo ng bigas, malapit na matupad. Naniwala kayo? Ha? Ako, naniwala ako. Malapit na matupad. Ang pangarap na 20 pesos ang kulang sa kilo. Ng bigas. Kaya madagdagan pa 20 pesos, matupad na ang 20 pesos sa pangarap, magiging 100 na ang isang kilo. Kaya mayroon ng 80, 20 na lang ang kulang. Maraming salamat. Kaya mayroon pang magsasalita. Okay. Bigyan po natin ng masigabong palakpak.